salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay gaano katagal ang walang hanggan. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Psalm chapter 90 verse 2. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita. Sinasabi dito na, before the mountains were born, or you would brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. O sa Tagalog, bago nilikha ang mga mundo, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos, mula sa walang hanggang sa walang hanggan. Teaching number 1, God is eternal and therefore unchanging. Pinapakita sa verse na ang Diyos ay umiiral na bago pa man likhain ng mga bundok at ang buong mundo. Nangangahulugan ito na siya ay walang simula at walang wakas. Dahil siya ay walang hanggan, hindi rin siya nagbabago. Hindi katulad ng mga bagay sa mundo na pabago-bago at pansamantala lamang. Ang Diyos ay namatatag at tapat magpakailanman. Patay man ka ng tagal sa over. Teaching number 2, God exists both outside and inside the sky. Ang Diyos ay hindi limitado sa oras tulad ng tao. May kita niya ang nakaraan, kasalukuyan at inaharap ng sabay-sabay. Kaya't kahit hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay ngayon, makakaasa tayo may mas malawak siyang pananaw at planong higit sa ating pagkaunawa. Teaching number 3, God gives us the light of Christ, our eternal life. Sa pamamagitan ng Kristo, tayo ay binibigyan ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Hindi lang ito tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, kundi ito rin ay isang puri ng buhay na may kapayapaan, layunin at pugnayan sa Diyos kahit ngayon pa lang. Application number 1, trust that God does not change over time. Sa gitna ng kaguluhan at pagbabago sa mundo, makaasa tayo sa katapatan ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ay hindi pumupupas, kaya ano man ang ating nararanasan, maaari tayong lumawak sa katotohanan ng ang Diyos ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Application number 2, do not give up because God is actively working. Huwag mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay kumikilos. Maaaring hindi agad natin nakikita ang sagot sa ating mga panalangin o pagbabago sa ating sitwasyon. Pero ito ay hindi nangangahulugan na walang ginagawa ang Diyos. Siya ay laging gumagawa sa likod ng mga pangyayari at ang kanyang mga plano ay laging para sa ating kabubuti. Application number 3, remember that our suffering is temporary while our hope in Christ is eternal. Alalahanin na ang ating paghihirap ay pansamantala. Ngunit ang pag-asa kay Kristo ay walang hanggan. Sa mga panahon ng pagsubok, maaaring mahirap manatiling matatag. Ngunit dapat ating tandaan na ang mga ito ay lilipas din. Ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay matatagpuan lamang kay Kristo. At ito ay hindi nawawala. Ang ating panampalataya sa Kanya ang magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa gitna ng oras. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.